Spent a long time in the dark, felt good saying goodbye, waking up to a brand new high. And if you're sleeping like I used to be, in a grave that holds you tight, there's a savior calling, promising a brand new life. He's singing, wake up, sleeper, open your eyes, sinner, arise, free your past out the door. Wake up, sleeper, come to the light, Christ is alive, death don't live here anymore, death don't live here anymore. I bet you like that freedom, I bet you like your new name, oh welcome to the kingdom, yeah we all feel that way. So if you see somebody sleeping like the way you used to be, tell them about the saving and a little thing called free. Go ahead and say, wake up, sleeper, open your eyes, oh sinner, arise, free your past out the door. Wake up, sleeper, come to the light, Christ is alive, death don't live here anymore. Rise up and come out of that grave, rise up in that amazing grace. Oh sleeper, won't you come away, come away. Rise up and come out of that grave, rise up in that amazing grace. Oh sleeper, won't you come away, come away. Manyayahan ng lahat na tayo po'y magsitayo. Sige po. At pwede ba minsan pa palakpakan natin ang Panginoon? Yung malakas na palakpak para sa Diyos sa buhay at dakila sa lahat. Pwede mo ba makita yung mga kamay ng handa lang sumamba sa Panginoon? Pwede mo bang itaas yan para sa Panginoon? Come on, church! Lift up your hands for Jesus. Hallelujah! 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 Pwede ba sabihin, sabay-sabay natin sabihin, Hallelujah! In 1, 2, 3! Hallelujah! Isa pa, in 1, 2, 3! Hallelujah! Purihin ka, Yahweh! Patuloy natin sambahin ang Panginoon ngayong araw na to. Hallelujah, Jesus! Purihin ka, Diyos! Hey, come on! Pwede mo bang ipalakpak yan para sa Panginoon? Oh, Yahweh! We worship you, Jesus! Come on! Oh, hey! Purihin ka, Jesus, dakila ka, Yahweh, Jesus. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Hallelujah, Jesus. Come on, sing it out. Pinagpala ng lubusan, dakilang biyaya. Pwede bang awitan ng Panginoon ngayong araw na to? Hallelujah. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Jesus. Pinatawag lumusa, oh Yahweh, hindi mapipigil, hindi mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Come on, sing it out for the Lord. Hey! Ang lahat ay magsasaya. Pwede bang itaas ang iyong kamay para sa Panginoon? Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Come on, shout it out! Hey, hey! Hallelujah! Oh, oh, oh.
pawitin natin sa Panginoon. Dakilang biyaya. Come on, sing it out! Kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan, hindi mapipigil. Hindi mapipigil ang pagsamba sa'yo. Come on, sing it out, church! Hey! Jesus, dakila ka. Pwede bang italong sa Panginoon yan? Come on, jump, jump, jump! Hey! Ang lahat ay magsasaya. Jesus, come on, sing it out! Ikaw lamang pag-asa. Come on, lift up your hand. Ang lahat, wait for Jesus. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lang. One more time, sing it out. Ang lahat ay magsasaya. Ikaw lamang, yes, Lord, pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey! Hallelujah, Jesus! Pwede bang sisigaw sa Panginoon? Hey! Hey! Hallelujah! Hey! Hey! Oh, oh. Yes, hallelujah! Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Sing it out, church. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah! Lahat ay luluhod. Come on, pwede bang sabihin sa Panginoon yan? Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y come on, pwede ba yung mas malakas pa? Sing it out! Ay sumasamba. Oh, Yahweh, purihin ka. Kailangan ko ay pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay kong ito. Kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahamig. Awit ko iyong digdig. Come on, dance for the Lord, hey! Nakita ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Oh, Yahweh, hallelujah. Minsan pawitin natin sa Panginoon. Kailangan ko ay pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahamig. Pwede mo bang isayaw sa Panginoon yan? Come on, sing it out! Hey! Oh, Yahweh! Come on, wait for the Lord! Nadarama sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, sigla. Kapag sa'yo'y
sa'yo'y sumasamba. Oh Yahweh, oh, purihin ka. Langit, come on! Pwede mo bang makita yung mga kamay na nagsasabing, langit ang aking nadarama kapag ako'y sumasamba sa Panginoon? Come on, church! Pwede mo bang awitin sa Panginoon yan? Come on! Langit ang aking nadarama. Wave for Jesus! Tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Alam ko meron pang ibibigay yan. Come on! Sumasamba, langit ang aking nadarama. Oh, 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 oh. Ang puso ko'y sumisigla. Meron pang ibibigay yan na the best sa Panginoon. Come on, jump! Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka, sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Oh, kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Hallelujah! Come on! Don't stop worshiping the Lord! Hallelujah! Open your mouth! Oh, worship Jesus! Oh, we worship you! We worship you! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, God! Yes! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Amen. Pwede po bang minsan pa makita yung mga kamay na nagsasabing, langit ang nadarama ko kapag sumasamba ako sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. At alam mo kapatid, hindi sayang yung pagpunta mo ngayong araw na to. Naniniwala ka ba na hindi sayang yung pagpunta mo ngayong araw na to? Dahil katatagpuin tayo ng Panginoon ngayong araw na to. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. In Romans 10 verse 9, sabi ng Panginoon, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso ang sasampalataya, na siya'y muling binuhay ng Diyos, tayo ay maliligtas. Pwede ba ngayong araw na to, sasambitin natin ang pangalan ni Jesus? Sasambitin natin yung kabutihan ng Panginoon ngayong araw na to. Pwede po ba yun? Sasambitin ng ating bibig ng ang Panginoong Diyos ang ating tagapagligtas ngayong araw na to. Come on, open your mouth, hallelujah. Open your mouth and worship the Lord. Pwede bang sambitin ang labi mo ang pasasalamat sa Panginoon? Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, we worship you. Hallelujah, thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin, Yahweh. Niluluwalhati ka namin na Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh. Let's go. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Come on, worship the Lord. Hallelujah. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos,
ng katarungan at katwiran na kahit minsay hindi nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Minsan pang awitin natin sa Panginoon. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan, Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Pwede bang sabihin natin sa Panginoon to? Niyakap mo ako sa aking karumihan. Yes, Lord. ibig mo Yes, God. Nang di kayang tumbasan, niyakap mo ako sa aking karumihan. Oh, inibig mo ako. Nang di kayang tumbasan, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako na oh Diyos ng katarungan. Kahit minsan hindi nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na. Come on, worship! Worship the Lord! Hallelujah! Kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay hindi nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, O Diyos, sa sukdulang biyaya. Salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin, O Diyos. Niluluwalhati ka namin, O Diyos. Purihin ka. Purihin ka.
inibig mo. Pwede mo bang sabihin sa Panginoon yan? Nang niyakap mo ako, Niyakap mo ako sa aking karumihan. inibig mo Ako nang di kaya. pasan. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Yes, hallelujah. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan, kahit minsan pinapahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang diyan. Salamat o Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sutulang biyaya mo. Salamat o Diyos. Dahil sa'yo ako ngayon'y malayang isisigaw. Sa'yo lamang iaalaya. Come on, worship the Lord. Papuri pagsamba, pagsamba. Oh, Yahweh, sa'yo Yahweh, iaalaya. Buong lakas at buong buhay ko sa piling mo ay may kalayaan. Wala nang higit sa'yo. Pwede mo bang itaas ang iyong kamay sa Panginoon? O Yahweh, bigyan mo ng pasasalamat ang Panginoon. Hallelujah! Salamat sa pag-ibig mong di nagbabago. O Yahweh, salamat. Mga pangako mo'y panghahawakan ko. O Yahweh, salamat. Ang buhay ko ngayon ay may pagtutungo. O Yahweh, o Yahweh, salamat. Katapatan mo, Diyos, hindi magbabago. Yahweh, Yahweh, pupurihin ka sa awit itata. Come on! Hallelujah! Lift up your voice to Jesus. Purihin mo ang Panginoon. Hallelujah! Oh, higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantian. Pupurihin ka, aming itataas ang iyong pangalan. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa
sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kaburihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Pwede bang ibigay yung the best sa pagsamba sa Panginoon? Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kaburihan, luwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa amin. Come on, church, pwede mo bang itaas ang iyong tinig sa Panginoon? Itatanghal sa Buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Pwede ba yung mas malakas pa? Higit pa sa Hallelujah. kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Minsan pa sa uling pagkakataon, pupurihin ka. Purihin ka sa Aming itataas, ang aking tinig. itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo, kadakilaan mo, kadakilaan mo, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, hallelujah. Purihin ka, Diyos, luwalhatin ka, Yahweh, Yahweh. Come on, shout it out. Huwag kang titigil sa pagsamba. Hallelujah, hallelujah, Yahweh. Purihin ka, Jesus, dakila ka, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Jesus. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Pwede ba minsan pa nating bigyan ng malakas sa palakpak ang Panginoon dahil siya ay mabuti. Siya ay mabuti sa iyong buhay. Kahit kailan hindi siya nagkulang. Pinagpala ka ng Diyos. Hallelujah. 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 Luwalhatin ka, Yahweh. Luwalhatin ka, O Diyos, ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyong presensya na patuloy, Panginoon, na pinaparanas mo sa amin, oh, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa lugar na to, Panginoon, na kami po ay nakakasamba, Panginoon, ng malaya, Panginoon. And Lord, Panginoon, ngayon pong araw na to, dinadalangin namin, Panginoon, na minsan pa kami katagpuin, Panginoon, at maranasan, Panginoon, ng iyong presensya sa aming kalagitnaan. Lord, we pray, Panginoon, sa magdadala, Panginoon, ng iyong salita ngayong araw na to, na gamitin mo po siya, Panginoon, bilang pagpapala sa amin, Panginoon. At kami po ay matuto ng iyong mga salita, Panginoon. At lalabas po kami ng lugar na to, Panginoon, na kami ay iyong pinagpala, pinagaling, Panginoon, at pinalaya, Panginoon. And God, Panginoon, salamat muli, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Sige po, minsan pa, malakas sa palakpak para sa Panginoon. Hallelujah.
To him, even a season of pause is a season of purpose. Even in solitude, we magnified his sovereignty. But this 2023, we will gather as one man. It's time to dream again, to dive into the unknown with faith, to explore the depths of His power, to cross the unbelief, and swiftly move forward, to reach the unseen and witness the fullness of His glory. We are going further. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. Lingunin niyo po inyong katabi at magandang hapon. Sabihin niyo po. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag mo akong kakausapin. Kakausapin tayo ni Lord. Amen. Sa mga salita ng ating Panginoon at patuloy nating tunghayan ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Pero bago yon, gusto ko muna magtanong, sino po dito ang may mabigat na pinagdadaanan? Amen? Mayroon ka bang mabigat na pinagdadaanan? At paano mo ba tinutugon ang mga pinagdadaanan mong ito sa panahon na mahirap? Sino po nagsasabi na mahirap ang panahon? Amen, mahirap ang panahon. Ang gasolina, tataas na naman bukas sa makalawang araw. At ano ang magagawa mo upang lalong tumatag ang pananampalataya mo? May idea ka ba anong gagawin mo para lalong tumatag ang pananampalataya mo? Dahil ang pag-uusapan natin sa hapong ito ay nabubuhay sa mahirap na panahon. I believe we are in hard times. We are in the hard times na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Tama po ba yon? Amen. Kaya samahan niyo po ako sa pagbasa sa salita ng Panginoon. Pwede ba maanyahan bawat isa na tumayo? Samahan niyo po ako sa pagbasa. Mula sa aklat ng unang Tesalonika, 3, 1 hanggang 8. Sabay-sabay po tayo. Kaya't nang hindi na kami makatiis, ay minabuti naming maiwang walang kasama sa Atenas. Ang aming sinugo si Timoteo. Andiyan ba kayo? Na aming kapatid at sa Ebanghelyo ni Kristo upang kayo'y kanyang patibayin tungkol upang sapagkat dahil dito, ngunit,
Dahil dito'y at paghihirap sa pamamagitan sapagkat ngayon ay nabubuhay kami kung kayo'y Amen. Aming Ama, aming Diyos, salamat po sa aming partisipasyon sa pagbasa ng iyong mga salita. Hinihiling namin na malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu na kilusin mo po ang aming puso, ang aming buhay, at patuloy ka, Panginoon, na mangusap sa buhay ng bawat isa. At magpakahayag, magpakilala ka ng lubusan, Panginoon. At sa maging sa mga mensahe na aming matatanggap sa pagkakataong ito, Panginoon, ay buksan mo po ang aming puso't isipan na talagang mabigyan ka namin ng kalwalhatian, yung matuto kami na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Yung makilala ka na ikaw na Diyos at aming tagapagligtas, Panginoong Hesus, ay lalo ka pong magpakilala sa bawat isa. At kung kilala ka na, Panginoon, ay lalo pa na tumatag ang aming pananampalataya sa iyo. Kaya't sa oras na ito ay pinagkakatiwala namin sa iyo na ang malayang pagkilos ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na siyang tunay na gagawa sa oras na ito. At nihiling namin, Panginoon, magpakita ka po ng himala sa buhay ng bawat isa at maranasan ang tagumpay na nagmumula sa iyo. Kaya't sa iyo, lahat ng papurit pasalamat, O Diyos, ito po ang aming dalangin sa pangalang ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, tayo po yung makakaupo na. Kaya, ko po tinanong kanina, meron bang mga pinagdadaanan tayo? I am sure na ang bawat isa sa atin ay merong kanya-kanyang pinagdadaanan. Merong mabigat, merong medyo madali lang, pero I am pretty much sure na tayong lahat ay mayroong mga pinagdadaanan. Kasi kapag mahirap ang panahon, sabi ni Jim Warren, when hard time come, be a student, not a victim. Ano ba ibig sabihin ni Jim Warren dito? Kapag daw po tayo ay nakakaranas ng kahirapan sa buhay, alam niyo po, yung kahirapan sa buhay ay mga pagsubok, mga problema, mga kapighatian, mga kahapisan, mga sakit at karamdaman, mga problema sa buhay, sa pamilya, problema mo sa sarili mo, problema sa addiction, o anumang mga problema. At ang pahayag ni Jim Warren ay maging estudyante ka, maging mag-aaral ka, hindi maging biktima. Kasi karamihan po, marami po sa atin, ay pa-victim effect. Pagka may nangyayaring hindi maganda sa buhay. At ang bukang bibig ng biktima, aping-api ako. Kawawa naman ako. Wala naman akong magawa. So, tingnan po natin ang pagkakaiba ng isang mag-aral, estudyante, at yung biktima. Alam niyo po, ang biktima ay nagsasabing, bakit nangyari sa akin ito? Bakit nangyari sa akin ito? Tatanungin. Pero kapag estudyante, ano kaya ang matututuhan ko dito? Amen? So kapag biktima, ang ginagawa, sinisisi ang iba sa problema niya. Laging may itinuturo. Yan ang pa-victim effect. Nagtuturo na problema niya, ituturo sa iba. Pero kapag ikaw ay mag-aaral, mabuting estudyante, ay inaako ang problema at humahanap ka ng solusyon. Yan ang mga estudyante. At ang mga biktima, na tinitingnan nila na yung nangyayaring hindi maganda sa kanila, ay naghahanap yan ng miron, naghahanap ng kakampi. Sasabihin, wala hindi patas ang buhay Pero kapag ikaw ay estudyante, ano sasabihin mo? Titingnan mo na yung buhay, titingnan mo ang buhay na ang nangyayari sa iyo, pwede rin mangyari sa iba. So, wala exempted. Pwedeng mangyari.
At ano ba ang mindset ng biktima na kung saan ay, kaya naman nangyayari sa akin ito, gusto kong parusahan ng Diyos eh. Relate ba tayo dyan? Merong nagsasabi bang ganyan? Pero kapag ikaw ay estudyante, naunawaan mo na kaya nangyayari ang kahirapan ng buhay ay upang tulungan kang lumago. Lumago sa iyong sarili, lumago sa pananampalataya, lumago ng pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, ito ang isa pang katangian ng biktima, pa-victim effect. Reklamo ng reklamo. Reklamador. Sa halip na humanap ng solusyon. Amen po ba tayo doon? Nakaka-relate po ba tayo doon? Pero kapag ikaw estudyante, wala ka ng panahon. Pag ikaw ay mag-aaral, wala ka ng panahon magreklamo dahil ginagawa mo ang lahat para bumuti ang buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. O ngayon, ano ka nga ba kapatid? Ikaw ba ay biktima o ikaw ay mag-aaral? Yan. Kayo po ang makakasagot niyan. Kaya bilang Kristiyano, mga kapatid, ay tayo po ay naniniwala sa sovereignty of God. Yung soberenya ng Diyos, na ang Diyos ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Na kung saan ay kahit dumating ang mahirap sa buhay, alam natin na ang Diyos ang gumagawa para sa ating kabutihan at sa kanyang kaluwalhatian. We believe that God works, gumagawa ang Diyos sa lahat ng bagay para sa ikabubuti mo. Dingunin mo yung katabi mo para sa ikabubuti mo. Kaya tingnan po natin, ayon doon sa binasa natin, makakahugot tayo, makakakita tayo na yung mga katotohanan tungkol sa mga pagsubok na dumarating kapag mahirap ang panahon, mahirap ang buhay, mahirap ang nangyayari sa ating buhay, kailangan nating matutunan ito. Number 1 na dapat nating matutunan na sa ating pagsubok ay nakakabagabag. Di ba pag may problema ka, ano ba yan? Problema na naman. Amen? Sino po ang nakaka-relate doon? Problema na naman yan. Pero tingnan natin, ano sinasabi ng salita ng Panginoon doon sa experience ni Pablo? Ito po, sabi sa verse 3, kaya nang hindi na kami makaalis, ay minabuti naming maiwang walang kasama sa Atenas. So, habang sina Paul ay nagmimisyon, minabuti niyang matira sa Atenas, sabi niya. At aming isinugo si Timoteo na aming kapatid at kamanggagawa ng Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo upang kayo'y kanyang patibayin at pasiglahin tungkol sa inyong pananampalataya. So, isinugo niya si Timoteo para patatagin, pasiglahin ang kanilang pananampalataya. At sa verse 3 sabi, upang ang sinumay wag mabagabag ng mga kapighatiang ito. So ayaw ng Panginoon na tayo mabagabag sa mga kapighatian, sa katunayang kayo rin ang nakakaalam na itinalaga kami para sa bagay na ito. So, makikita po natin, ang unang punto ay, ang pagsubok ay nakakabagabag. Di ba, pag may problema ka, parang nababagabag ka. Pero, ang Panginoon ang siyang nagkakalma sa ating nababagabag na puso. Amen? Amen? Kaya, ano ba ang ilang mga katotohanan na tungkol sa mga pagsubok? Ikaw ba ay nasa gitna ng malaking pagsubok sa oras na ito? Ito yung katotohanan. Ito ay pangkaraniwan sa bawat Kristiyano. Kahit hindi ka Kristiyano, kahit ikaw ay Kristiyano, ang pagsubok ay nandyan lang. Pero ang tanong doon ay papaano mo hinaharap ang mga pagsubok na yon. Pangalawang katotohanan, sa inyong pagsubok, hindi mahalaga ang inyong pagsubok dahil lahat tayo nakakaranas doon. Ang mahalaga ay kung papaano nating tinutugunan, papaano ba nating sinusolusyonan ang ating mga pagsubok, ang ating mga problema. Yun po yung mahalaga. Bakit mahalaga? Kasi
Dahil madalas, wala kang choice eh. Nangyayari yung mga pagsubok sa ating buhay. Yung mga masasamang bagay ay nangyayari sa ating buhay. So ngayon, ano ang gagawin mo? Ipagkatiwala sa Panginoon. At matuto tayo na harapin natin anumang mga pagsubok na nasa ating daanan. Amen? Kasama natin ang Diyos eh. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan. Sasamahan kita. Ibig sabihin, kasama natin ng Diyos. So inaalaw ng Diyos na tayo makaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok nang sa gayon ay patibayin ka. Sabi mo sa katabi mo, yung pala. Patitibayin ka pala. Sabi mo sa katabi mo, patitibayin ka pala. Kaya pala walang exempted sa pagsubok. Amen? Patitibayin po pala tayo. And, paano ba tayo tutugon sa mga pagsubok? Yan, magandang tanong yan. Paano ba tayo tutugon sa mga pagsubok na ating nararanasan? May tugon dyan si Santiago eh. Sabi ni Santiago sa 1:2. Ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Humaharap na sa sari-saring pagsubok, may galak pa sa puso. Amen? So, ikaw, kung tayo ay humaharap sa iba't ibang pagsubok, yung pala yung susi na sinasabi ni Santiago, consider it pure joy. Joy! Kasi pag sinabing joy, ito ay kagalakan na nagmumula sa kaibuturan ng ating puso. Iba kasi yung happiness. You are happy because of may nangyari. Meron kang natanggap na magandang regalo. You are happy. You are happy to be with your loved ones. So iba yung happy. Pero yung joy, it comes from the Lord. Kaya kahit na ano man ang ating pinagdadaanan, kasi nalalaman daw natin na sa pagsubok natin, ang ating pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. So natututo tayong magtiis. At sa pagtitiis na yon, ay malulubos ang ating pagtitiis upang gayoy maging sakdal at ganap, walang anumang kakulangan. So tandaan po natin yan. Maganda na maunawaan natin na sa ating mga pagsubok, ating mga pagsubok ay nakakabagabag. So, kahit nakakabagabag, alam din natin na sa ating pagsubok, ito ay itinalaga. Appointed ito eh. Sabi ng verse 3b, sa katunayan, kayo rin ang nakakaalam na itinalaga kami sa bagay na ito. Saan itinalaga? Sa kapighatian, sa pagsubok. So, ang bawat isa sa atin ay whether you like it or not, daranas ka ng iba't ibang uri ng kapighatian. Hindi naman ang buhay Kristiyano ay nakakita ka na ba ng taong walang problema? Maybe. Kung nasa ilalim na siya ng lupa, pero habang tayo ay buhay, iba't ibang mga pagsubok ang ating mararanasan. Ang kagandahan lang sa Kristiyano, sa bawat pagsubok na ating nararanasan, patuloy tayong pinalalakas at pinapatatag ng ating Panginoon sa ating pananampalataya. Kasi maniwala ka, para sa mga Kristiyano, para sa mga anak ng Diyos, there is no accident, only incident. Aksidente ba na ikaw ay napadpad dito? No. Amen. Sabi ni Roy Sack, para sa mga anak ng Diyos ay walang aksidente, ito ay mga insidente lamang. Kasi alam natin, sabi ng Roma 8:28, at nalalaman natin na sa lahat ng bagay ang Diyos ang gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanya mga layunin. So, whether you like it or not, ang mga nangyayari sa iyo, nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti mo. Amen. Maliwanag po yan? Amen, amen. Kaya kahit na
ang mga pagsubok ay nangyayari sa atin at ito ay tinalaga sa bawat isa sa atin. Walang sino man sa atin hindi nakakaranas ng pagsubok, kaya ang pagsubok ay tinalaga. Number 3, ang ating pagsubok ay kinakailangan. Kailangan pa bang dumaan sa pagsubok? Kailangan, kapatid eh. Kailangan natin para tayo ay tumatag, para tayo ay tumibay, para tayo ay mayroong patotoo sa buong mundo na sa kabila ng mga pinagdaanan natin, mapalakas naman natin ang ating kapwa. Dahil pag nakita nila na yung iyong pinagdaanan ay matindi, magiging patotoo ka sa iyong kapwa. Yun ang nais ng Diyos. Isang buhay na patotoo para sa ating kapwa. Amen. So, kinakailangan sabi ni Paul, sabi sa verse 4, sapagkat sa katotohanan, nang kami ay kasama ninyo sa amin, sinabi noon pa, nung una na kami ay makakaranas ng kapighatian. So, makakaranas talaga ng kapighatian. Pinaunahan na ni Pablo ang mga taga-Thessalonica na makakaranas sila ng mga kapighatian, makakaranas sila ng mga problema, makakaranas sila ng iba't ibang uri ng mga problema. Pero ganun pa man, sabi niya, gaya ng nangyari at nalalaman ninyo. Kaya pinaunahan na ni Apostol Pablo ang mga taga-Thessalonica na daranas sila ng mga pagsubok. Dadanas sila ng mga kapighatian. Meron ba dito na hindi nakaranas ng mga problema sa buhay? Wala. Lahat tayo nakakaranas. Pero ano ba ang naging resulta? Mas lalo kang tumibay. Amen. Mas lalo tayong tumatatag sa ating pananampalataya. Na hindi tayo basta-basta konting kibot ay nag-aalala na tayo. Dahil hindi naman tayo dapat mag-alala. Kaya ang paalala sa ating ni Pablo, sabi niya sa Aklat ng Roma, hindi lamang yon, sabi niya sa verse 3, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian sa pagkakaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis. So, yes, may mga problema, natututo kang magtiis. At sa pagtitiis na yon, nagpapatibay, tumitibay ka. At ang pagpapatibay, alam mo na meron kang pag-asa. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Sige po, palakpak sa ating Panginoong Diyos. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ano pa? Sa ating pagsubok, mapanganib. Ay, pastor, may panganib ba sa mga pagsubok o mga problema na nangyayari sa aking buhay? Meron, kapatid eh. Lalong-lalo na sa mga nagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi ni Pablo, dahil dito, nang hindi na ako makatiis pa, si Apostol Pablo mismo, sabi niya, nang hindi na ako makatiis pa, ako'y nagsugo upang mabatid ko ang inyong pananampalataya. Kapatid, kailangan ko pa ba magpapunta ng tao sa inyo para mapabatid ang inyong pananampalataya? Pero ginawa ni Paul yun, ginawa ni Pablo, sabi niya, sa takot na baka sa anumang paraan kayo'y matukso na ng manunukso. At ang aming pagpapagal ay mawalan ng kabuluhan. Ayaw ni Apostol Pablo na ikaw ay matukso ng kaaway. At bumigay ka. At sa pagbigay mo na yon, na kung saan nasayang, nangihinayang si Apostol Pablo sa pagpapagal niya, sa pagbabahagi niya ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, sa pagbabahagi niya ng mayamang biyaya ng ating Panginoong Hesus, ayaw niya na masayang ito. Na kung saan ay nabaliwala yung mga ibinahaging pagpapala ng Diyos. Yung mga naranasan nating himala sa ating Panginoon ay nababaliwala. Kaya nga, mga kapatid, nanganganib ang ating mga pagsubok ay mapanganib na mawala tayo sa ating pananampalataya. Yun yung nais ipahayag ni Apostol Pablo na nakilala mo na ang Panginoon, mawawala ka pa sa pananampalataya. Sayang naman.
Sayang naman ang pananampalatayang nanalig ka sa Panginoon tapos tumalikod ka sa Panginoon. Alam niyo po, si Satanas nanunukso. Tinetempt tayo para tayo ay tumalikod sa ating Panginoon. Yan lang ang trabaho ng dyablo. Yan ang trabaho ni Satanas na gagawing lahat, malihis ka lang, mawala ka lang sa pananampalataya. Gagawin ng kaaway. Pero, paano ba tayo tinutukso? Pakinggan po natin ito. Paano ba tayo tinutokso ng dyablo? Una, tinutokso tayo para tayo mag-alinlangan sa kabutihan ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Amen? Mabuti ang Diyos. Pero anong gagawin ng dyablo? Anong gagawin ni Satanas? Ililihis tayo, tutuksihin tayo, na kung saan ay mag-alangan tayo sa kabutihan ng Diyos. Ngayong naranasan na natin ang kabutihan ng Diyos at saka pa tayo tatalikod sa Kanya, hindi tayo tatalikod sa ating Panginoon. Yan ay pakana ni Satanas. Pangalawa, paano nating malalang tinutokso tayo ng dyablo? Tinutokso tayong gumanti sa ating kapwa ng may galit at sama ng loob. Meron kang nakagalit o meron kang nakasama ang loob. Ano ang gagawin ni Satanas? Tutoksuhin ka na magalit ka. Tutoksuhin ka na sumama ang loob mo. Sino ba nahihirapan kapag ikaw ay may sama ng loob sa iyong kapwa? Di ba't ikaw din? Amen? Ang sarap-sarap ng tulog nung yung kagalit mo. Ikaw, pabali-balikwas sa gabi, hindi ka mapagkatulog. O sino ngayon ang talo? Ikaw. Dahil ang sarap-sarap ng tulog ng iyong kaaway. Ikaw hindi makatulog. Ganyan ang panunukso ng dyablo sa ating buhay. Paano pa? Paano pa natin malalaman na tinutokso tayo? Tinutokso tayong bumigay sa kawalan ng pag-asa. Huwag ka maniwala dyan. Hindi totoo yan. Papanghihinain ang loob mo. Kaya nga walang trabaho si Satanas Naparito lamang niya upang magnakaw, magwasak, pumatay. Walang gagawing mabuti. Pero ang ating Panginoong Hesus, siya ay naparito upang tayo ay bigyan ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya. Yan ay para sa ating lahat. Purihin ang Diyos. Sige po, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Woo! Alam niyo po, yung panunukso ng dyablo ay upang tayo ay maging desperado. Na kung saan ay i-give up natin ang ating pananampalataya sa Diyos, lahat-lahat. Parang gusto niya, basta-basta ka na lang tumalikod sa ating Panginoon. Pero hindi yan ang kalooban ng Diyos Ang kalooban ng Diyos ay lalo pang tumatag ang ating pananampalataya sa Kanya sa kabila ng mga kahirapan na ating nararanasan. Sa kabila ng mga problema na ating nararanasan. Dahil ang panglima, ang ating mga pagsubok ay produktibo. Bakit nating masasabing productive ang ating mga pagsubok? Sabi ni Paul, magiging productive ang ating mga pagsubok. Sabi niya, ngunit si Timoteo na dumating sa amin mula sa inyo ay nagdala sa amin ng magandang balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Sinabi rin niya sa amin na lagi ninyo kaming naaalala at nananabik na makita. Na gaya naman namin na nananabik sa inyo na makita kayo. Amen. Dito po, makikita natin na kung nananabik kayo na pumunta sa church, ako'y nananabik din na makasama kayo. So parang sa ganoong layunin ni Pablo na nananabik sila dahil nasa misyon si Pablo, nagtatayo ng mga iglesia, pero naaalala niya yung iglesia sa Thessalonica na kung saan ay nagpapadala siya ng tao para kamustahin. Ano nang lagay nyo? Ano nang nangyayari sa inyo? At isang
masasabi natin na produktibo ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan kapag tayo ay patuloy na lumalago sa ating pananampalataya. Kasi dito, sinasabi ni Pablo na napapagtagumpayan natin ang anumang pagsubok sa pamamagitan ng ating pananampalataya. May pagsubok ka, manampalataya ka, manalig ka na ang Diyos ang tutulong sa iyo, na ang Diyos ang tutugon sa iyo, na ang Diyos ang magpapagaling sa iyo, na ang Diyos ang magpapawala sa inyo sa pagkaalipin ng droga o pagkaalipin sa kasalanan. So pagkaalipin sa mga hindi magandang nangyayari at ginagawa natin sa ating buhay. Ano bang uri ng pananampalataya ang hinahanap ng Diyos? Ano bang uri ng pananampalataya? Ito yung pananampalataya na nagtitiwala sa karakter ng Diyos. Pananampalataya na nagtitiwala sa karakter ng Diyos na siya ay mabuti at hindi nagkakamali. Amen? Yung pananampalataya na nagtitiwala sa salita ng Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Ito ay makapangyarihan na tulad ng tabak na magkabilay talim na ito ay tumatago sa pagitan ng buto at utak ng buto. Sa pagitan ng ating kaluluwa at espiritu, ganyang kakapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya manalig tayo sa salita ng Diyos. Ano ba pananampalataya ang ating dapat, anong uri ng pananampalataya na dapat tayo magtiwala? Yung pananampalataya na alam, nagtitiwala sa layunin ng Diyos. Ano ba ang layunin ng Diyos sa atin? Na kung saan tayo ay kanyang i-conform sa kanyang wangis because we were created in the image of God. And therefore, dahil tayo ay kinreate sa image ng Diyos, gusto ng Diyos na makonform tayo, magkonforme tayo sa Kanya. Yung pananampalataya na nagtitiwala sa presensya ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, kung meron dalawa o higit pa na nagkatipon sa Kanyang pangalan, ako ay nasa inyong kalagitnaan. Kaya i-acknowledge natin ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Glory to Jesus. Yung pananampalataya na nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos na tayo iaadya sa anumang tukso. Papapagtagumpayin tayo sa anumang tukso na tumutukso sa atin. At may isa pang uri ng pananampalataya na makakatulong sa atin sa mahirap na panahon. Ito yung pananampalatayang ibinahaging pananampalataya ng mga anak ng Diyos. Bakit ibinahaging pananampalataya ng mga anak ng Diyos? Hindi tayo humihinto na ibahagi ang pagliligtas ng Diyos, kaya nga tayo nandito. At kung ginamit ka ng Diyos na instrumento ng pagpapala nang dahil sa iyo ay naligtas ang kasama mo, purihin ang ating Panginoon. Amen. Yan talaga ang trabaho ng iglesia. Yan ang ating trabaho. Trabaho ng church, umabot pa, maibahagi ang pagliligtas ni Kristo at tayo ay magsama-sama na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Glory to Jesus. Napakabuti ng Diyos. Amen. At dahil siya ay mabuti, mga kapatid, na ginagawa niya tayong productive sa buhay natin, nakita natin na ang pananampalataya natin ay dapat nating patatagin at palakasin, na kung saan ay, alam niyo po mga kapatid, sa mga pagsubok na ating dinaraanan, it takes a lot of courage. It takes a lot of courage to push through hard times. Kailangan mo ng lakas ng loob, kailangan mo ng tapang para makapagpatuloy dahil sa panahong mahirap. At dahil ang panahon ay mahirap, huwag kang mag-give up. Never give up, kapatid. Huwag tayong mag-give up. Dahil ang mabuting bagay ay parating na sa buhay mo. Hallelujah! Woo! Glory to Jesus! Kapatid, ito ang hamon ng Panginoon sa iyo sa oras na ito.
Ito yung hamon sa ating lahat ng ating Panginoon. Magpapatuloy ka ba na ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon? Sa kabila na tayo ay nabubuhay sa mahirap na panahon? Sino pong nais pagkatiwala ang kanyang buhay sa Panginoon sa kabila ng mahirap na panahon? Sige po, taas niyo yung inyong kamay. Kung gusto niyo ipagkatiwala sa ating Diyos, hallelujah. Pagkakatiwala mo rin ba ang iyong buhay sa kabila ng mahirap na panahon? Mahirap na nangyayari? Ay, pastor, ang bigat-bigat ng problema ko. Ibigay mo sa Diyos. Ay, pastor, mayroon akong sakit at karamdaman. Ibigay mo sa Diyos. Ay, pastor, adik ako eh. Ibigay mo sa Diyos. Ay, pastor, salbahe ako eh. Ibigay mo sa Diyos. Ay, pastor, ang bigat-bigat ng problema ko. Ano ba sabi ng ating Panginoong Hesus? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nahihirapan. Dahil bibigyan ko kayo ng pamatok na magaan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, kung mabigat ang pinagdadaanan mo, hindi ka nag-iisa. Inaanyayahan ka ng Panginoon dito sa unahan. Before the world was made, before you spoke it made, before you spoke it to be, you were the King of Kings. Yeah, you were, and now you're reigning still, enthroned above all things. Angels and saints cry out, we join them as we sing, glory to God, glory to God, glory to God forever. Glory to God, glory to God, glory to God forever. Yeah. Creator God, you gave breath so